Good morning po sa ating lahat. May kibati naman po natin ang ating katabi. Ikaw ay lubos na pinagpapala ng ating Diyos. Sino po nakakapansin, every time na ako'y tatayo, bago tayo mag-start ng ating word, ay sinasanay ko po kayong magdeklara ng pagpapala sa ating katabi. I hope aware kayo, Kasi the more we speak about the goodness of God, the more it will manifest. Ibig sabihin, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Mararanasan natin na tayo magiging way ng pagpapala. Sa mga first time po dito sa J1 Mandaluyong, welcome po. At lagi pong bukas ang ating church para sa ating pong pamilya here in J1 Mandaluyong. Again, good morning po sa ating lahat. Hi! Yan ang trademark ng RB. Sige po, tayo ay mag-declare ng ating 12 verse in Luke chapter 4, beginning verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, He is the anointed one. Pwede ba nating palakpakan ang pangalan ng ating Panginoon? All glory in the name of Jesus. Pwede ba nating sabihin, I love you, Jesus. I love you, Lord. Diba ang sarap pag in-express natin yung ating pagmamahal kay Lord? J1 culture po natin. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And the last is, I am not extreme. Sabay-sabay po nating panghawakan, ako yon. Sabihan mo yung katabi mo, ikaw yon. Sabihan mo ulit siya, naniniwala ka ba na ikaw ay pagpapala ng Diyos? Amen! Let us look forward na tayo po ay matinding pagpapala sa ating pamilya. Tandaan po natin, we are the one called by the Lord na magdala ng mensahe sa ating pamilya, bagamat meron po sa ating dito umaten na hindi natin kasama ang ating mga pamilya. But God is good. And all the time, may ginagawang himala si Lord. Yung ngiti mo ngayon, hindi yan basta mababayaran. Amen? Kaya, pakitaan mo ng iyong napaka-sweet na ngiti ang katabi mo. Amen? Sige po, tayo po yung mag-start na ng ating, ano ba yung ating topic ngayong umagang ito? Sino pong mahilig sa test? Ako po mahilig sa test. Bakit po, Pastor? Ang asawa ko po ay may test. Marites. Lagi akong may latest test. Ang sarap, lagi may testing. Ang ating pong topic is about test your faith. Sa wikang Tagalog, subukan mo ang iyong pananampalataya. Sige po, sandali tayo mag-pray. Sandali po tayo yumukot, pumikit. Let us honor the presence of God. Our Father, the mighty name of Jesus, naniniwala kami, Panginoon, na patuloy mo yung pagkakalob. Muli, ang iyong presensya, allow every one of us to be anointed. Let every ears hear and understand your word. At hayaan mo, Panginoon, ang labi ko ay mahiling ko sa pangalan ni Jesus na ito'y pagpalain mo, Panginoon. Maging way ito, O Diyos, ng victory ng bawat isa sa amin. Allow your presence alone to saturate our hearts and mind. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sino po ang naniniwalang mahalaga ang testing? Ang pagsubok. At sino naman ang ayaw ng pagsubok? At kapag may pagsubok, pinanghihinaan ng loob. Sa mga estudyante, ito'y karaniwan na, yung test. Long quiz, short quiz, midterms, finals, prelims, di ba? At ang dami nating kaaral, ang dami nating paghahanda, and there are reviews na ginagawa. Just
to obtain, to meet the average, to pass the test. Di ba? At isang matindi ng pagpapala kung ikaw ay makapasa na medyo nakauungos ka pa sa iba at nasa top 10 ka. Sino po ditong mga kasama sa top 10 tulad ko? Sa pababa po yun ha, sa pababa. Doon sa ilalim. Ibig sabihin, mahalaga ang testing. At kung pag-uusapan po ang testing ng faith, kailangan ma-identify po natin nasang level na tayo ng pananampalataya mula nang nakakilala tayo sa Panginoon. And we have a great example in the life of Abraham. Sino po si Abraham? Parang iba-iba sagot, ano? May kilala akong Abraham, nasa $1 bill. Diba? Nasa pera. Anyways, tingnan po natin ano po bang buhay meron si Abraham. Genesis chapter 22, verse 1 and 2. Sa wikang Tagalog, para mas madali po nating maintindihan. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Putulin muna natin doon. Ang sabi doon, pagkalipas ng ilang panahon. May tinutukoy ang Lord na time frame sa time ni Abraham na meron ng pinagsamahan si Abraham at ang Diyos. Sabi, pagkalipas ng ilang panahon. Meaning, meron na silang na-built na relationship. Sino po ditong in love mag-build ng relationship kay God? Diba tayong lahat? Kay Abraham, mapapansin natin yung mabilis na aksyon. Action man. Makikisabi, action man. Mabilis siyang sumagot. Tinawag siya ng Diyos, sumagot agad si Abraham, narito po ako. Ngayon, kung usaping pananampalataya, bakit kaya tutugon agad-agad si Abraham? Ba't mabilis siyang tumutugon? Anong na-build na relationship ni God kay Abraham? At anong na-build naman ni Abraham kay God? Tandaan natin, building relationship comes in two way. Dalawang direksyon. Iba ang expression mo towards the person and maaaring iba rin naman ang expression ng taong iyon sa'yo. Di ba? Magkaiba. Pero mapapansin natin dito, yung mabilisang pagsagot ni Abraham. Bakit kaya? Sino pong nakapag-isip sa atin na natanong natin, bakit ang bilis sumagot ni Abraham? Eh samantalang sa bahay, kapag kainan na, ang bilis din, naguunahan pang sumagot at naguunahan sa mesa. Pero pag trabaho na, nawawala. Diba? Pansinin po natin ito, bakit mabilis ang action at pagtugon ni Abraham? May nabuo ng relationship kay Abraham at ng sa Diyos. Kaya, mapapansin natin na yung pananampalataya ni Abraham, meron na siyang pinangahawakan kay Lord na anytime tawagin siya ng Lord, andito lang po ako, hindi po ako lumalayo. Andito lang lagi ako sa presensya mo. Meaning, yung pananampalataya ni Abraham capture the very presence ng ating Diyos. Kasi anytime na tumawag ang Diyos, narito po ako. Sino po dito? Sa mga teacher natin, di ka pa nagro-roll call tayo sa attendance, nagtatawag natin ng mga pangalan. Present, ma'am. Here, ma'am. Andito po. Di ba ang bilis? Ngayon, sa usaping pananampalataya, mabilis ba tayong tumugon kay Lord? Pag tinatawag tayo ng Lord. Paano ba tumatawag ang Lord? Tinatawag tayo like this gathering. Pag rest day, tumatawag na ang Lord sa atin mula Biyernes pa lang. Sabado ng hapon. Anak, araw ko bukas. Anong tugon? Narito po, mag-church po ako bukas. See? I-connect po natin paano nag-respond si Abraham. Bakit ang bilis ng pagtugon? Kasi na-capture ng presensya ng Diyos. Mahalaga sa kanya ang tinig ng Diyos. Like our congregation,
napakahalagang marinig natin ng tinig ng Diyos to the one who speaks towards this congregation. Which is, ako yung naalagay lang, Lord, dito. Wala kayong other choice. Dahil ako yung inilagay. Kaya magkaroon tayo ng pagkakaunawaan dito. Whether you like it or not. Parang lalo kayo nalungkot, ano? Titignan ko mga facial reaction niyo eh. Ibig sabihin, tayong lahat, kailangan natin ng isa't isa. Amen? Mahalagang makita po natin kung paano kumilos ang pananampalataya ni Abraham. In verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak ni si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Ito na po yung paghahandog kay Isaac. Tinawag ng Diyos, Abraham, tumagot agad si Abraham, then pagkatapos niya tumugod, binigyan na siya ng instruction ng Lord. Anak, isama mo ang iyong anak, ang nag-iisa mong anak, na ito'y himala ko para sa iyo, for a long time na sinamahan kita, ngayon yung binigay ko sa iyong anak, ay ihandog mo sa akin. And we all know the story, inihandog yun ni Abraham. Ngayon, yung pagtugon ngayon ni Abraham, kailangan meron po tayo makuha rito. Ito po yung kailangan nating makuha. Kasi doon tayo kukuha ng ating point. Next slide na. Ears of faith. Makikisabi, ears of faith. Yung ibig sabihin ng ears of faith, yung naririnig mo ang tinig ng Diyos that there is no rejection. There is no rebellion. There is no resistance at all. Dahil tumanggap si Abraham ng instruction, automatic handa na siyang makinig pa uli. Kaya most of us, we need to accept, we need to admit, wala pa tayong ganitong level ng tenga na kapag tinatawag tayo ng Lord, opo, narito po. Minsan, silent tayo. Kadalasan, umiiwas pa. At may mga pagkakataon, tinatalikuran pa. Kaya we need to ask the Lord, Lord, biyayaan mo naman ako ng ears of faith na kapag tinawag mo ako, connected agad ako, at kung ano instruction mo, gagawin ko agad. Kaya mapapansin natin, tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Ibig sabihin, yung ears of faith, there is no resistance for the calling of the Lord para masunod. Amen? Kaya handa na ba tayong sumunod kay Lord? May kisabi sa iyong katabi, have an ears of faith. Ibig sabihin, kung nakaalay ng ating pandinig sa pagtawag ng Lord, lahat ng instruction gagawin mo tulad ni Abraham. Amen? Kaya, mapapasin po natin, sa lahat po ng illustration ni Jesus, laging meron siyang sinasabing ganito. Illustration po natin Matthew chapter 11, verse 15. Whoever has ear to hear, let them hear. Ibig sabihin, let them understand. Kaya mahalagang hindi lang natin narinig, kundi maunawaan at maisakatuparan. Amen? Kumilala na rin tayo sa Panginoon, bakit hindi pa natin lubos-lubosin na unawain ang Panginoon? Amen. Tayo lahat may ears of faith. Tuloy lang natin ang kwento. Verse 3. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Sino daw susunugin? Si Isaac. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Naka-highlight po yan, yung naka-bold po itong ating baba. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Abraham is displaying his faith. Sino daw babalikan? Yung na-broken?
Hindi naman babalikan na yun na broken eh. Ang binanggit doon. Ang babalikan yung mga alipin na dalawa. Ang ano sabi ni Abraham? Kami. Kami. Pero ang instruction ni God, ihahandog mo si Isaac. Pero all throughout nung marinig niya ang tinig ng Diyos, nagpasakop si Abraham sa authority ng Diyos, pero meron siyang display of faith na babalikan namin kayo, dalawa kami. Di ba? Makikita natin, even if buong loob ni Abraham na isuko si Isaac, meron siyang hope na kasama niya si Isaac na babalikan ng dalawang alipin. Di ba? At anong meron doon? Ito po yun. Next slide. Unwavering faith. This is something that we need to ask the Lord. Meron tayong unwavering faith. Yung hindi na natitinag na pananampalataya, si Abraham, kita-kita po natin ang kanyang pananampalataya. Meron siyang pag-asa na kasama niya si Isaac pagbalik. Kaya unwavering faith is a display of your authority of hope. Ulitin ko, this is a display of your authority of hope. Kaninong hope? Kay Abraham at kay Isaac. Bakit? Nangako ang Diyos sa kanya na dadami ang kanilang lahi. Ibig sabihin, hindi nalimutan ni Abraham ang naipangako sa kanya. Kung nalimutan ni Abraham ang naipangako sa kanya ng Lord, maaaring sumbatan niya ang Diyos. Sabi mo, pararamihin mo ang lahi ko, bakit mo pa kukuhanin yung nag-iisa? Pero sa totoo po, hindi naman nag-iisa anak ni Abraham. Nauna si Ismael. Kanino? Kanino anak ni Abraham si Ismael? Kay? Check nga natin. Ha? Kay? Kanino? Lakas eh. Ha? Kanino? Kay? Letter H. Hagar. Na-Haggard na tayo. Kay Isep. Kay Hagar. Diba? Galing sa sinapupunan ni Hagar si Ismael. Pero dito, ang pangako was given to Isaac. Pero kagandahan dito, hindi nag-wave or hindi natinag ang pananampalataya ni Abraham. Nakakadalawa na tayo. Years of faith, ngayon, unwavering faith. Tuloy lang natin ang kwento. Verse 6. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Ang sakit naman ito, ano? Yung ihahandog mo, inutusan mo pa. Buhatin mo yung kahoy. Maya-maya'y kakatayin ka na. Andun, si Isaac might be mga 12 years old ang edad, base po sa mga Bible scholar, capable ng magbuhat ng panggatong. Then, dala naman niya ang apoy at ang patalim. Si Abraham, dala daw po yung patalim at apoy, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama! Ano iyon? Sabi ni Abraham. Anak, tugon ni Abraham. Mayroon na po tayong apoy at panggatong. Ngunit nasa ng tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. During the time of Abraham, ang paghahandog po nila kadalasan ay tupa. Ay ngayon, wala naman silang dalang tupa. Sanay na silang maghandog mag-ama. Alam ni Abraham na si Isaac ang ihahandog. Si Isaac, walang kamalay-malay. Para hindi na, baka mamaya pag nalaman, hindi niya na iahon sa bundok ng Moriah. Di ba? Kaya ganun po, mapapansin natin kung gaano ka-dedicated si Abraham. Then, tuloy po natin. Verse 8, sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Anong sabi ni Abraham? Sino magbibigay ng handog? Ang Diyos ang magbibigay niyon. Ito po, another display of faith. Faith that controls the hands of God. During that time, alam ni Abraham na si Isaac ang hinihiling ng Lord. Pero habang papalapit na sila sa place and sa altar ng paghahandugan ni Isaac, at nagtanong ang kanyang anak, ang isinagot niya, ang Lord ang magkakaloob niyon. Anong meron?
sa pananampalataya ni Abraham. He has the kind of faith that he knows that the hands of God can be controlled by his faith. May isabi, hands of God can be controlled by our faith. Sino pong naniniwala that we can control somehow the hands of God through our faith? Ganito nangyari kay Abraham. Nakita niya na magkakalob ang Lord, nakita niya sa kamay ng Diyos manggagaling ang handog. Amen? Is there something na meron na po tayo na-absorb? Amen. Lapit na po ang ating conclusion. I hope binakukuha po tayo. Verse 9. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Ano daw ginawa? Inayos ang altar. Pagkatapos ayusin ang altar, inayos ang panggatong, inihiga si Isaac at may gapos. Walang sinabing nagwawala si Isaac nung talian at ihiga. Anong meron sa mag-ama? Mag-ama na po ang pinag-uusapan natin dito. It's not about the faith of Abraham alone, but it's also the faith within Isaac. Bakit hindi nagwala? Bakit hindi man lang siya lumaban? At maaaring hindi man lang pumasok sa isipan ni Isaac, nawawala na sa sarili ang aking ama. Bakit ako ang ihahandog? Walang ganon. Anong merong pananampalataya si Isaac? Submissive faith. Makikisabi, submissive faith. Merong siyang submissive faith tulad ng kanyang ama. Okay? Meron siyang pagpapasakop sa authority ng Diyos. At in verse 10, ito na po yung pinakamagandang moment. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako. Ganun uli sagot ni Abraham, narito po ako. Hindi po ako nawawala sa aking sarili. I'm still here. Ibig sabihin, yung presence of mind nandun. Nakasagot pa rin siya ng same na pagsagot niya tulad nung siya ay tawagin noong paman. Laging narito po ako. At ang sagot, ma-amaze po tayo. Ito po yung makikita natin display of faith. Faith that surrenders to God's power and authority. Ganun po ang nangyari sa mag-ama. May mga pagkakataon po, God is allowing us to test our faith every day. About our needs, about our requests, whatever na hindi dumadating sa iyo, sinusubukan po tayo ng Lord kung nagsasubmit tayo sa Kanyang authority. Sa Kanyang power. Kasi mahalagang hindi tayo nagre-resist sa testing. Makikisabi sa iyong katabi, don't resist the testing. Isa pa, endure the testing. Ang nais ng Lord, maging matatag tayo sa pagsubok. To endure the test. Not to refuse the test. Amen? Huwag natin pong hayaan na kapag nandiyan na yung moment ng testing, patuloy lang. Kasi ang Diyos ay maghihimala. Amen? Kaya kapag meron po tayong pananampalataya na willing mag-surrender sa authority ng Diyos, mangyayari sa atin yung pangako nangyari kay Abraham. Kaya nga, meron tayong Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Ano yun? We are called to be blessed. We are here to be blessed. We are a blessing. Diba? Tayo pagbabala. Kaya nilinaw ng Panginoon na meron tayong kailangang gawin araw-araw. Makikisabi muli sa iyong katabi, no resistance. Kapag tinetesting tayo ng Lord, huwag po tayong kokontra. Amen? Makikisabi sa iyong katabi, huwag kang ang kontrabida. Minsan, alam niyo po ba, kadalasan ang Lord gumagamit ng mga tao just to test our kindness. Sino po ditong may kakayanan
na sabihin ang kanyang saloobin in a kind way. Ay minsan, pagka hindi natin madala yung pagiging kind, nagiging kontrabida ang dating. Kasi hindi maganda ang deliberation ng iyong salita. Di ba? And then choose to be kind. Kasi a surrender to God's authority is a sign of a genuine faith. Ito ay solid na pananampalataya. At mapapansin po natin ito. Faith that provides. Sinong gustong ganon? Ang ating pananampalataya magiging way ng Lord para magpala siya sa atin. Faith that provides. Si Yahweh ang nagkaloob. Si Yahweh ang nagkakaloob. Isang malaki pong patutuo lagi sa ating buhay, yung nakikita natin lagi at naririnig natin yung tinig ng Lord, nakikita lagi natin yung direction ng Lord sa ating araw-araw na buhay. Sino po dito na makakapagsabi na confirm niya na sa kanyang sarili ang direction ng buhay niya? At sino naman yung wala pang sense of direction? Check mo yung katabi mo. Baka ikaw yon. Kadalasan hindi natin makita yung sense of direction. Why? Kasi hindi tayo nagsasubmit sa authority ng Diyos. Ako po, for the glory of God, lagi ako nagtatanong sa Lord kapag may pagsubok. Ito nangyayari sa isang pamilya. Bakit ginigipit ako ng magulang ko? Ay dati hindi. Bakit pinaghihigpitan ako ng kuya ko? Dati hindi. Bakit yung boss ko hindi na tulad ng dati? Lagi akong nagtatanong. And I pray that every one of us consider it. Na magtanong lagi tayo ng direksyon kay Lord, bakit merong mga pagkakataon pumapangit ang sitwasyon? At kadalasan, bakit the more pa itong pumapangit? Merong message ang Lord. Meron siyang pagtawag sa iyong pangalan, pero ang pagtugon mo ang tagal. Hindi ka tumutugon. Nagre-reklamo tayo. Ito po ang enemy ng faith. Reklamador. May sabi, reklamador ka ba? Pag panay ang reklamo mo, affected na ang pananampalataya. Kaya sa mga may pananampalataya tulad ni Abraham, tayo po yon, bawal ang magreklamo. Sino ditong may kilalang magaling magreklamo? Tapos nadamay ka na rin, naging reklamador ka na rin. Naging reklamadora ka na rin. Nakakahawa rin po yung mga mareklamong tao. Naku, sa totoo lamang, pag napasama kayo sa mga mareklamong tao, mamaya, masungit ka na rin. Check mo nga ang katabi mo, parang ikaw talaga yon. Diba? Ayaw ng Lord ang nagre-reklamo. Kasi ang sabi ng Lord, I will provide. Ang Diyos ang magkakaloob. Kung ang Diyos mismo magkakaloob, bakit tayo magre-reklamo? Bakit tayo maiinip? Bakit hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos? Bakit hindi tayo magpapasakop? Yeah? Kaya, the one who holds the kind of faith na hindi nagre-reklamo, the one who has that kind of character will win the race of victory. Magtatagumpay. Amen? Kaya hindi ko po alam ang storya ng inyong mga buhay, pero ako'y naniniwala, God will provide. Magpo-provide ang Lord. Allow the testing at magpakatadag po tayo. In verse 15, same book pa rin po tayo, Genesis chapter 22. Mula sa langit nagsalita mula kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangako sa mamagitan ng aking pangalan, Yahweh. Sino nangako? Ang Diyos. Kanino nangako? Sa pangalan niya. Gaano katindi ang nangako na tutupad sa kanyang pangako? Nangako sa kanyang pangalan. Sa hindi po nakakaalam, sa batas, saan ipinapatong ang kanang kamay? Pag nanunumpa ng katapatan as a witness. Anong libro yun? Bible? Sino naniniwala ng Bible? Taas ang kamay. Kala ko hindi nyo alam eh. Yeah, Biblia! Kasi hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos mismo sa kanyang sariling salita. Kaya kung may pinangahawakan ikaw na pangako ng Diyos, panghawakan mo ng buong higpit. Buong pag-asa ito'y darating. Tuloy po natin, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Ito yung testing kay Abraham.
hindi pinagdamot ni Abraham si Isaac? Pagpapalain kita. 2 words. Yung testing of Isaac produces blessing in the life of Abraham. Ito po ang malaking tanong na kailangan nating masagot ngayong araw na to. Ano yung Isaac sa buhay mo na hindi mo pa rin maisuko? Ano yung Isaac na up until now, hirap ka pa rin magpasakop, hirap ka pa rin tumugon at makinig sa tinig ng Lord, hirap ka pa rin magpasakop sa kanyang paraan? Sino yung Isaac na yan? Maaring tao yan, maaring bagay, maaring lugar, maaring comfort place mo, maaring mga tao na hindi mo mabitawan. Compromise na ang iyong relationship to that person. Di ba? Mga Isaac po ito sa buhay. Hanggat hindi napapagtagumpayan, walang darating na pagpapala. Amen? Ano pa? Yung mga Isaac natin, time commitment. Time commitment. Ito po yung lagi ko pong ini-encourage ang sino mang makausap ko. Kung in love ka kay Lord, don't come late. Ini-encourage ko ang lahat. Don't come late. Why? We are here to see the King of the Kings and the Lord of the Lords. Kaya mahalaga po na may pakita nating special ang ating Diyos. Amen? Ay minsan, ang Isaac natin, yung mga undisciplined life. Yung walang disiplinang buhay. Di ba? Ay kailan pa yon? Dapat mga alaala na lang yan. Amen? Kaya handa na tayo magsuko na Isaac natin. Tuloy po natin. Ang sabi daw, pagkapalain, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang mga buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaway sa mamagitan ng iyong lahi. Pagkapalain ko ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi na sa Beer-Saba. Nangyari yung faith ni Abraham. Binalikan nila yung kanilang mga alipin. Ngayon, as our last part, at ito na po yung maging conclusion natin, faith that guarantees God's promises is about something about the one na hindi pa natin kayang isuko. Ngayon, we will come sa presensya ng Panginoon. I-identify natin, ano ba yung mga Isaac natin sa buhay? Yung hindi pa natin may suko-suko. Again, sabi ng Lord, to the one na hindi natin nagiging una si Lord, mawawala ang lahat ng iyan. Diba yung nasabi ng Panginoon? Kapag may humigit, mawawala sa iyo ang buhay. Mawawala even that very thing or that person na mahalaga sa iyo. At maaaring physically you are attached, pero emotionally and mentally you are totally separated. Nakukuha niyo po ba yung message? May mga pagkakataon, alam niyo po ba, sa buhay natin bilang mananampalataya, napansin ko lang ito, ang taas po ng level ng denial natin sa ating mga sariling flaws. Ano yung denial? Ibig sabihin, kita mo yung mali sa sarili mo. Obviously, you know it. You truly know it. Even the people that loves you, sinabi na yun sa'yo. Pero up until now, there is lies. Pagsisinungaling. Hindi ka nagre-reveal kay Lord. Even if, alam mo na may mali. Mga Isaac ito sa buhay na hindi natin may suko. Kasi naging complacent na po tayo. Ibig sabihin, nasanay na tayo sa mali. Naging kultura, naging lifestyle, naging cycle. Kaya ang pagpapala na nararanasan mo, patikim pa lang. Hindi pa yan yung tunay na pagpapala. Kaya nais ng Lord, may guarantee ang Panginoon. Amen? May garantiya ang Lord. Na nais ng Lord, ma-reach natin na yung Isaac na meron tayo ngayon, may suko natin kay Lord. Hilingin natin kay Lord na tulungan tayo na magtagumpay. Sige po, tayo pong tumayo.
Before we sing a song sa ating Diyos, listen carefully, church. Araw-araw, hilingin mo sa Lord, ipakita sa iyo ang Isaac sa buhay mo. Araw-araw. Again, it might be your comfort zone. It might be a person na masyado mong iniingatan. Pinoprotectionan mo. Pinaglalaban mo. But it's not the will of the Lord. Maaring trabaho yan na hindi mo nagagawang sumamba sa Lord for the reason ng trabaho. Maaring pamilya yan. Everything that hinders for you to grow in faith, isuko na natin kay Lord. Amen? Okay, let's offer a song sa ating Panginoon. God will give you the promises that you deserve. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo, Oh, church, di mangangamba sa piling mo. nangungusap si Lord. Walang mahirap sa'yo. God can easily operate your heart now. Walang Come on, church. mahirap Isasayos ng Lord ang puso mo, ang isipan mo, ang buhay mo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. May inayos ang Lord now sa puso mo. Come on, church. Receive the healing. Receive the restoration in the name of Jesus. Declaring God's peace and joy. Restoration. Blessings and favor come upon you in the name of Jesus. Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Listen to this, church. Huwag kang papayag. May I invite everyone sa dalikan yung bukod pumikit. Listen to this. Huwag kang papayag na ang mag-dominate sa puso mo at sa isipan mo ay ang bulong ng kaaway na imposible na ang lahat. Don't listen to the voice of the devil. For the voice of God is with you. Nakikinig siya. Nakikinig ang Panginoon sa iyong hinahing.
handa kang pakinggan. Kalakip ng iyong pagsasabi sa Kanya ng totohanan, kalakip ng paglapit mo sa Kanya ng buong katapatan at katotohanan. He is willing to give you the miracle, to give you the kind of faith na magbibigay sa iyo ng parada ng breakthrough. Lord, this I pray to the family members of J1 Mandaluyong, even sa mga nanonood sa live stream. I am declaring your full authority, O God, right now, that everyone who hears your message today, that everyone na may sakit karamdaman, Panginoon, ngayong oras na ito, for the past week, past years, or past month of their life, merong nararamdamang sakit karamdaman or maaaring may na-diagnose na sakit, confirmed by the doctors. Lord, I pray right now to release everyone from any form of illness and diseases. Let everyone receive healing. In the mighty name of Jesus, we rebuke the power of sickness over the body of everyone who hears this message. At hayaan mo, Panginoon, sa mga sugatang puso at gulong isipan, I pray that you will restore the hearts of everyone, that you will restore the clarity of every mind ng bawat isa. At hayaan mo, Panginoon, with all our faith in you, maranasan ng bawat isa a transformed life. Nagong lubos ang iyong kapangyarihan, tanggapin ng bawat isa. We claim it with all our faith in Christ Jesus' name. Ang lahat ng tumanggap ay magsabi ng Amen and Amen.